Linawin ko po yun ha, kasi parang sinasabi, ito yung mga president, ito yung pwede, ito hindi pwede. Galing nung research nyo, pero ang magde-decide pa rin yan ICC. At ang basehan ng decision nila ay hindi yung presidents ng ibang mga membro kasi iba-iba yung sitwasyon natin eh. Sitwasyon ng mga accused. So yung rules. Pangalawa po, lahat ng resolution na final natin kasama kay Majority Leader is consistent with each and every human rights convention that the Philippines signed. So what I want to emphasize, Mr. President, is iba ang vengeance sa justice eh. Ang vengeance is an emotional impulse of someone who is a victim of injustice. In Tagalog, gusto niyang gantihan. Ang justice, hustisya, ay well-defined sa international community, and I know that as a former Secretary of Foreign Affairs. At yan po ay nakatala sa ating konstitusyon, sa international conventions, sa human rights, etc., pati sa ICC. At pag ikaw ay hinuhusgahan pa lang o ikaw ay kinakasuhan pa lang, in fact, na-postpone yung ano nila yung confirmation of charges kasi tinitignan pa nga eh kung maiintindihan ng akusado yung i-accuse sa kanya. So, kasama lahat po dyan sa justice is hindi mo muna gagantihan siya habang siya ay innocent until proven guilty. Tignan nyo halimbawa ho si dating Senador Leila de Lima. Wag na yung ibang mga senador, di ba? Grabe din po ang akusasyon sa kanya, droga. Pero pumayag po lahat. Pati po ang pinakagalit sa kanya na out of humanitarian, meron siyang detention facility sa Camp Crame, no? At meron siyang cellphone at nakakapag-function pa rin siya dito. So lastly, Mr. President, I will not argue anymore whether the war on drugs was a maniac killing everyone or the war on drugs was precisely to protect the Filipinos, because replay na to eh. Ilang beses na napaliwanag to, the facts, ilang beses na present sa international community at saka dito. Just one point, Mr. President. Nung tinignan natin yung dami na namatay nung Aquino administration, ay sing dami nung namatay nung first 2 years nung Duterte administration. Except that during the Aquino administration, through Senator De Lima, pinalitan nila yung definition ng EJK. EJK, kapag yan ay labor union, yan ay human rights leader na napatay. Pero pag ordinaryong tao na napatay, hindi EJK. Biglang pagdating ni Duterte, lahat ng patay na hindi natural causes, EJK. Pero pag kinumpare mo, there was 13 to 16,000 every year in the Aquino, and even before Aquino. So again, Mr. President, we're not here to debate that. History will judge. Precisely. Our courts here, the DOJ will that. I just have to reply, Mr. President, kasi nga it was brought up as if yun ang dinidebate natin. Ang dinidebate natin humanitarian. Humanitarian ay walang pakialam sa feelings ng mga posibleng biktima. Kasi ang hustisya po ay bulag. Ay nakatakip po yung mata para nga walang makita, no? So even if I was a victim of a crime here, no, at masakit na makita akong magpiyansa or may house arrest yung inaakusahan ko. Kung yun ang batas at pwede, hindi po dahilan na si Alan ayaw yun. So I vote yes, Mr. President, and I thank our colleagues for putting this on the floor. Thank you, Mr. President. If there is no objection, I will allow Senator Raffy Tulfo to vote because we gave the same we gave the same to the minority leader. Yes, of course. All right, Senator Raffy Tulfo, you're recognized. Mr. President, my dear colleagues, if we will use the reason as a humanitarian, that's why we have to put the former President Rodrigo Duterte under house arrest, I will vote yes. But
it should be proven na meron po siyang sakit. Kasi yun po yung lumalabas sa balita na may sakit po siya, matanda na siya, hindi siya kumakain, hindi siya nakakatulog. Then if it's true, I'll cast my vote as yes. Pero without proof na yun nga talaga ang totoong pangyari, then I will abstain. Thank you, Mr. President. Is abstention. Abstention po ako. Thank you. Thank you, Mr. President. When we get the result of the vote, Mr. President. We have 15 affirmative votes, 3 negative votes, and 2 abstention. PSR Resolution 144 is hereby adopted. Thank you very much, Mr. President. Mr. President, we have another resolution that we would like to take up, equally important, or actually important to all our farmers. Yes, I got the manifestation of Senator Escudero, Mr. President. He asked me to just say that if he was present today, that he would vote in the affirmative, Mr. President. He sent me a note, just for the record. Mr. President, Yes. we now like to take in consideration Mr. President, I'd like to consider Senate Resolution number 145, Mr. President. So move. Any objection? Hearing none. Consideration of 145 is in order. Mr. President, I move that we ask the Secretary to read the title of the measure. Secretary will read the title of the measure without prejudice, inserting the contents of the resolution. Resolution expressing the sense of the Senate to urgently request the executive to reinstate the most favored nation tariff on imported rice from 15% back to 35% to stabilize the domestic market, mitigate rice industry losses, and restore government revenue. Mr. President, to Yes, sponsor the measure, I move that Majority we Leader. recognize Senator Francis Kiko Pangilinan. Senator Francis Pangilinan is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, ladies and gentlemen of the Senate, as chairperson of your Committee on Agriculture, Food and Agrarian Reform, I rise today to sponsor Senate Resolution 145. Today is the 31st day of our 60th rice import ban. Nangangalahati na tayo sa isang government intervention na parang gabang time out, kumbaga sa basketball. Bumili lang ang coach ng ilang sandali para ayusin ang buong play. Hihinga lang din sana sandali ang ating mga magpapalay. Pero kahit na mas masagana ang ani, patuloy pa rin ang pagbagsak ng farm gate price ng palay. Kahit mas masagana ang ani, hingal kabayo pa rin. Kakahabol sa maayos na kita ang ating mga magsasaka. Isang taon matapos ibaba ng Executive Order 62, ibaba ang taripa mula 35% hanggang 15%, bumaba ang farm gate price sa average na 7.66 pesos na lamang kada kilo ng palay. Mula Hulyo 2024 hanggang Hunyo 2025, ang average price ng tuyong palay ay bumaba ng halos 8 pesos kada kilo. Sa maraming rehiyon sa Pilipinas, ibinebenta na ngayon ng mga magpapalay ang kanilang ani ng palugi ng 3 hanggang 5 piso kada kilo. Ang laki ng lugi ng mga rice farmer dahil ang average cost of production ng palay ay 13.51 pesos kada kilo. Ang daming hinaing ng ating magpapalay. Tulad ni Mang Arnel ng Nueva Ecija, noong nakaraang taon, 24 pesos kada kilo ang benta niya ng kanyang ani. Ngayon Setyembre, ang ani niya ay 200 na kaban ng palay, 11 pesos lang kada kilo ang alok sa kanya. Ang kanyang daing sa halip na kumita, nalulugi na siya sa tuwing nagtitinda. At sabi niya, kung ganito raw lagi, baka huling taon na niya sa bukid. Wala nang kita, baon pa sa utang. Kung ganito ng ganito, iiwan na ni Mang Arnel ang pagsasaka. Sasama na siya sa 1.23 million na farm workers na umalis sa sektor ng agrikultura nitong Abril hanggang Hulyo ng taong ito. 1.23 million ang nawalan ng trabaho. Hindi lang ito kwento ng isang tao. Kwento ito ng halos 3 milyong magpapalay.
At kung umalis ang ating mga star player, ika nga, sino ang magsisiguro ng kanin sa bawat hapag ng mga Pilipino? Nung nilagdaan ang EO62, ang pangako ay dahil mas maraming import, mas murang bigas para sa mga mamimili. Binabaan ng gobyerno ang taripa, kaya bumaba ng 7 pesos kada kilo ang landed cost ng imported na bigas. Pero wala pang piso kada kilo ang natipid ng mga mamimili. Ang panalo, mga importer at trader, binulsa ang difference ng 7 pesos at less than 1 peso kada kilo. Ang mga talunan, mga magpapalay tulad ni Mang Arnel at pati na rin ang ating mga mamimili. Ang talo, gobyerno. Sa loob ng 4 na buwan ng EO62, ang mga kita mula sa taripa ay bumaba ng 9.24 billion pesos. Pagkaroon ng isang taon, umabot na sa 27 billion piso ang hindi natin nakolektang taripa dahil nga 15% na lang at hindi 35% ito. Napunta sana yung 27 billion sa Rice Competitiveness Enhancement Fund para sa mas magagandang binhi, makinarya, pagsasanay, pautang para sa ating rice farmers. Sa pagbaba ng taripa, imbis na mamuhunan ka nga sa ating home team, parang pinondohan pa natin ang kalaban. Pinamigay natin ang budget na nakalaan para sa pagdepensa ng ating home team, ng ating mga magsasaka. Natupad bahagya ang pangako ng EO62. Sa isang taon, mula Hunyo 2024 hanggang Hunyo 2025, bumaba rin ang rice retail price ng 7.49 pesos kada kilo. Pero may ibang dahilan ang pagbaba ng presyo ng bigas. Bumaba dahil din sa paghina ng world market prices at sa maximum retail price na ipinatupad at ipinataw ng gobyerno. Ayon sa datos, tuwing marami ang import, bumabagsak ang mga presyo ng palay sa bukid. Pero hindi gaanong bumababa ang mga presyo ng bigas sa palengke. At hindi rin matagal na mababa ang presyo. Ulitin natin, masagana ang ani ngayong taon. Sa katunayan, tumaas ang palay output natin. Sa unang kalahati ng 2025 ng 6.4%, umabot ito sa 9 million metric tons. Magaling ang naging production. Pero patuloy na bumubuhos ang mga import, 2.67 million metric tons noong Hulyo 2025. Hindi pa tapos ang taon, inaasahan sa buong taon baka umabot ang imported na bigas ng 4.4 million tons. Dumating ang karamihan sa mga imported rice noong Marso hanggang Mayo, kasabay ng dry season harvest. Kaya't kung kailangan ng ating mga magpapalay ang pinakamagandang presyo para sa kanilang ani, ay siya naman ang bumabaha ng imported na bigas sa merkado. Nakakaiyak para ang sitwasyon. Parang yung ating MVP sa court, ang ating Captain Ball, pero hinahayaan naman ng referee na madagdagan pa ng isang player ang kalaban para harangan ang bawat attempt ng ating best player. Tali rin ang kamay ng NFA na dapat bumibili sa ating magpapalay sa tamang presyo. Puno ang mga bodega nito ng 453,000 metric tons ng bigas na kaimbak para sa 11 araw na konsumo. Kaya naman kahit na masagana ang ani, walang NFA na bibili ng kanilang ani at magsa-stabilize ng rice prices. At sa ganitong paraan, umi-score na naman ang imports. Nababox out ang ating lokal na palay na patuloy na pag-import sa panahon ng anihan. Kaya nga mayroong 60-day rice import ban. Pinapahina ng patuloy na pagbagsak ng farm gate prices ang ating mga magpapalay. Limitado ang kapasidad ng NFA na bumili at mag-imbak ng palay. At sa mababang taripa, hindi halos nakikinabang ang gobyerno sa pondo.
Mr. President, ngayon ang 31st day ng timeout. Lahat ay naghihintay, gutom para sa tunay na solusyon. Kung ganyan pa rin ang EO62, iiwan na ng mga magsasaka ang kanilang mga bukid. Mawawala ang mga trabaho sa kanayunan, mawawala ng dagdag na kita ang gobyerno at mataas pa rin ang presyo ng bigas para sa mamimili. Mr. President, nung na-issue ang EO62 last year, just before, tumaas ng hanggang $700 per metric ton ang imported na bigas sa world market. Today, the average price of 5% broken na bigas sa world market ay $376 na lang. From about $700+ last year to around $376 this year. Bumagsak na ang presyo ng bigas sa world market ng 40%. Panahon na para itaas ang taripa, ibalik sa 35% dahil ang laki ng kinikita. Mababa ang taripa, mababa ang presyo ng bigas sa world market, ang laki ng kita ng mga importer. Para na rin po nating nilubog sa import ang mahigit na 2.8 milyong mga magsasaka kung hindi natin ibabalik sa 35% ang taripa sa imported na bigas. Depensahan po natin ang ating mga magpapalay. Daing nila napakababa ng presyo ng palay dahil nga bumabaha ng imported na bigas. Maraming salamat, Mr. President. I therefore seek the approval of Senate Resolution 145. Majority Leader. Yes, Mr. President. I move that we open the period of interpellation. Period of interpellation is open. Yes, first to interpellate is Senator Erwin Tulfo. I move that he be recognized. Senator Erwin Tulfo is recognized. Thank you, Mr. President. Mr. President, I rise to manifest my support on this resolution, but at the same time, I will make some questions. I have some questions for the author or for the sponsor of this resolution. Marami na po sa ating mga magsasaka ang hindi na nagtatanim sa mga panahon na ito, Mr. President. Dahil tama po, pinatay na ng imported rice ang kanilang kabuhayan. I'll give you an example, Mr. President. In Laguna, in Magdalena, a few weeks ago, farmers went to me and asking for help. Nakatulungan daw po sila. And I believe this resolution will greatly help this 50-some farmers of Magdalena in Laguna. Now, will the gentleman from Pampanga open for some Yes, questions? to the gentleman from Palawan and the Republic of the Philippines. Pangulo, yung pong pagbababa ng taripa na galing sa 35% to 50%, alam kong may dahilan po ito. Kaya ginawa ng Pangulo para ika nga ay dumami at pumasok ang mga imported rice at maging affordable. Dahil nung mga panahon na yon, may kamahalan po ang bigas. Na-achieve po ba ika nga yung goals na yon kung bakit binabaan ang taripa para pumasok ang maraming imported rice, Ginoong Pangulo? Gaya ng nabanggit natin sa ating sponsorship speech, bumaba ng bahagya. Bumaba mula about 7 pesos per kilo ang pagkakaiba ng presyo mula last year hanggang this year, Mr. President. Pero bagamat bumaba ng bahagya, ang ating estima, yung landed cost ng imported na bigas at yung retail price ng bigas ay bumawas lang ng about 1 pesos difference. Ibig sabihin yung 6 pesos na dapat sana ay mas mabawasan pa ay napupunta pa rin doon sa imported na bigas o yung importer. Pangulo,
kung ang farm gate ay bumagsak ng 30% at nasaktan po ang ating mga magsasaka. Pero ang nakapagtataka kasi Ginoong Pangulo, ang presyo ng bigas sa merkado ay mataas pa rin. So sino po ang nagbenepisyo sa nga pagpasok po ng mga imported na bigas dahil bumaba na po ang nga taripa nito? Ang importer ba? Ang trader ba? O ang sambayanan? Well, hindi ang sambayanan kung pag-uusapan yung bagsak ng presyo. So, ang mga trader, ang mga importer, ang malaki, ang kinita dito sa pagbagsak ng presyo ng taripa at halos 4 na milyong tonelada ng bigas ang na-import noong nakaraang taon. Mr. President, how does the government justify continuing the 15% tariff rate despite clear data showing farmer losses, job displacement, and government revenue losses amounting to already 27 billion pesos? Tama po yun dahil 20% ang tinanggal sa taripa. Isa pa ang katanungan, Ginoong Pangulo, ano kaya ang mga magandang intervention ang kailangan gawin ng pamahalaan para sa ating mga magsasaka na naghihirap sa mga panahon na ito dahil nga po pinatay ng imported rice ang kanilang produkto? Well, meron po tayong binabalangkas ngayon after our meeting with the President last Thursday, Ginoong Pangulo. In principle, he agreed to issue an executive order for government, local and national government agencies to buy palay direkta sa ating mga magsasaka at papatawan ng minimum floor price for wet palay or dry palay. Ibig sabihin, pag gobyerno ang bibili, ay may minimum floor price. And this is actually to implement the Sagip-Saka law, wherein wala nang public bidding, negotiated contract, bibili ang gobyerno para sa calamity relief, operations, para sa feeding programs, para sa ospital, para sa provincial jail, etc. And we are hoping to be able to work on the issuance of this executive order before the end of the month, habang panahon ng anihan. Ang mangyayari rito ay pag gobyerno ang bumibili direkta sa mga magsasaka ng palay, hindi na magiging 5 piso o 8 piso. Baka ang pinag-uusapan kung wet, about 14 to